what's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, welcome po sa Pamilya Mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilya ito, subscribe nyo yan. Ganon lang kadali. For today's video mga friends ay meron naman ulit tayong topic na pag-uusapan mga friends. At ang title nga pala nito ay paano panatilihing pogi sa paningin ng iyong girlfriend na di kailangan ng gayuma. Oo, huwag kayong umasa dun sa gayuma mga friends kasi masama yon. Kaya ito yung dapat nyong matutunan. Mga simpleng bagay lang mga friends pero malaki yung impact dun sa magiging girlfriend nyo. So, napakasarap naman talaga sa pakiramdam ng magsyota na kampante ka na di titingin o iibig sa iba dahil sa iyo lang kontento na siya. Wow, di ba? Ganun lang kasimple mga friends. So, paano panatilihin ang ganun? So, dapat makinig kayo sa mga sasabihin ko ngayon mga friends. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yan yung magiging topic ko at ng ating tatalakayin natin ngayon mga friends. At unang-una mga friends, dadako na tayo kagad sa unang-una, wag katamaran alagaan ang inyong mga sarili. Ganon lang yun pero napakalawak mga friends dahil lalo na sa mga kalalakihan mga friends ay maraming mga kalalakihan na hindi alam kung paano alagaan ang kanilang mga sarili. Magbigay ako ng example mga friends dahil dito sa amin mga friends, meron din ako mga kabarkada dati na hindi nila alam na yung tawag dito, may putok yung amoy sa kilikili. Hindi nila namamalayan ng ganun. Na meron pala sila ng ganun. Sa tingin nila okay lang. At talagang hindi naman okay yun sa magiging shoota nyo mga friends. Talagang napakapangit nun pag ganun. Kung paano ba gagawin yung alagaan ng ating sarili? Yung napakalawak na ngayon mga friends, unang-una sa pananamit dahil ang tinitingnan kasi ng mga babae mga friends ay yung physical look mga friends, kung paano mo dalhin ang iyong sarili, kung paano ka mananamit. At sa pananamit mga friends ay mayroong mahalagang bagay diyan. At sa tingin nyo, siguro sa tingin ng iba, kailangan ba talagang ganyan? Kailangan ba talagang ganito? Dahil parang para mukhang attractive kayo doon sa mga girlfriend nyo mga friends. Magbigay ako ng halimbawa mga friends. Dito sa pananamit mga friends, hindi naman kailangang bago, hindi naman kailangang branded yung sinusuot mo mga friends. Yung neat ka, basta't ang importante yung neat tingnan. Paano ba gawin yun? Ganito. Pag halimbawa, yung color combination mga friends, ganyan. Napaka-importante niyan sa color combination. Halimbawa, iwasan, hindi ko naman hindi ko naman binibigyang diin yung kasi maraming tao na mahilig magsuot sa mga printed shirt, mga printed na damit. Tapos yung mga print ay yung anong tawag doon? Yung may malalaking print pa dito sa harap o kaya naman sa likod, yung nakapakyo mga friends, di ba? Napakapangit ng ganun. Kasi kung paano ka manamit mga friends, kung paano mo dalhin yung sarili, ay nagrepresent yun sa iyong sarili kung paano ka nagsuot ng iyong damit. Parang nakikilala ang iyong ugali sa estilo ng iyong pananamit. Ganun yun. Napakalaking yun sa hindi naman sa mitikuloso masyado ako mga friends, pero real talk yun mga friends na yun yung tinitingnan sa isang babae mga friends na pag halimbawa ganun talaga na doon naman sa yung color combination mga friends. Ano bang halimbawa na pang-itaas mo t-shirt or kaya para neat ka tingnan. Kailangan pag halimbawa black yung damit mo o ano bang pwedeng ipang tapat dyan sa black yung para magmukhang mukha siyang maganda tingnan. So di ba white, ang daming ipares sa black mga friends, white, blue o kaya red, orange, lahat ng kulay. Basta importante lang mga friends, walang masyadong print dito sa harap, walang masyadong print kasi kumbaga
pag halimbawa ano yung maraming print doon sa damit mo, parang lumalabas tuloy na yung sa tingin ng babae parang siguro ang gulo mag-isip nitong tao na to, magulo. Tapos yung kasi yung mahilig ka sa magulo mahilig parang hindi ganun yung dating. Mas maganda yung simple mga friends, kung tingnan yung mga mayayaman mga friends, pag yun nagdadamit mga friends, kasi meron kasi silang fashion, tawag dito, consultant. So, madalas sinusuot nila yung plain lang, kung kahit anong kulay, tapos plain lang, walang print. Tapos, pag naman mga friends, kung halimbawa, yung kung kunyari, black yung pangitaas mo, tapos mag-shirt ka ng yellow, kulay dilaw, pwede rin. Napakaangas tingnan nun. O kaya red. Maraming i-match pwedeng i-match sa black. O kaya naman pag susuot ka ng blue, ang pwedeng i-match mo diyan kulay white o kaya black, pwede rin ganun. Tapos o kaya naman pag red, pwede ring white. Ano pa ba? Ganun lang, hindi gaano masyadong yung red pag lang sa red. Parang pagkakalam ko red, white, ganun. Pag naman, pag black talaga pwede parang lahat ng kulay pwedeng ipasok sa pwedeng i-match sa black. Pwedeng pink, 'di ba? Napakaangas tingnan pag black, kaya nga nabuo yung yung black pink. So ganun yun mga friends, ganun yung kasilan yung mga babae tumitingin ng mga ganyang datingan sa pananamit. At isa pa, napaka-importante sa iyon sarili mga friends, yung sa buhok. Dapat kasi pag maakyat ka ng ligaw sa iyong kasintahan, iwasan mo yung nandun ka sa pamamahay nila tapos yung buhok yung parang anggulo na nagmukhang parang bagong gising. Pangit yung ganun mga friends, wag ugaliin yung ganun. Dapat yung yung buhok mo talagang mahusay mo yun. Mahusay yung buhok mo, maganda yung yung dating mo sa kanya. Napaka-importante nun. Tapos kailangan mabango ka mga friends. Maganda yung mabango ka dahil kahit wala ka na ron sa bahay nila, maiisip niya hanggang sa pagtulog niya. Kunyari, mahahawakan mo yung kamay niya, tapos yung kamay mo ay sobrang bango talagang aamoy, talagang magmumukha ka talagang pugi, yung tawag nito, yung, alam mo yung syuta nyo, yung puging-pugi sa inyong sarili, puging-pugi sa inyo, ganon. Yun naman talaga yung, ganon naman talaga, ganon ka-importante yung ganon mga friends, na magiging pogi ka sa paningin ng inyong syuta. So pangalawa na tayo mga friends, ito yon, aralin ninyo ang inyong sarili paano maging effective ang inyong sense of humor. At alam naman natin na hindi lahat ng tao mayroong ganito mga friends, kasi aralin kung paano gawin to. Alam nyo ba yung yung mga friends, dahil hindi naman lahat ng tao mayroong ganitong taglay na kakayanan mga friends. Sa ngayon mga friends, madali lang naman aralin mga friends, mag-research kayo. Kaya magbigay ako ng example lang to mga friends kung paano. Kasi yung sense of humor mga friends, yan, napakalaking factor yan sa pagiging magsyota mga friends. Yung tipong hindi mo maaalis, kahit anong sasabihin mo, yung hindi mo maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Oo, talagang maiisip niya yun hanggang sa pagtulog niya mga friends. At paano ba gawin yun? Alam niyo yung flip top mga friends, wag ugaliin yung kumbaga basta-basta ka lang bibitaw, kumbaga may mga lines ka na. Mas maganda yung mga friends, yung may lines ka na inihanda. Kumbaga parang sa flip top mga friends, yung alam niyo yung flip top, bawat rounds niyan ay, 'di ba? Dati yung flip top kasi 3 minutes bawat round, at may 3 rounds yun. Sa isang rounds mga friends ay 40, kung hindi ako nagkakamali, 44 o 46 lines yun. Isipin nyo yun. Yun yung minimorize nila. Kailangan lang i-memorize yun. At alam natin na may sasablay din minsan, pero mas maganda na yung may inihanda ka mga friends, para kaysa naman sa masabihan ka. Alam niyo yung naranasan ko rin yung umakyat ako ng ligaw, tapos sinasabihan ako ng babae, wala ka na ibang sasabihin.
Kasi ano eh, yung mauubusan ka ng wala ka nang maiisip na kung ano pang sasabihin. Napakapangit mga friends yung parang maisip mo tuloy na ano, yung gusto mong tanong bakit nga na inaantok ka na. Yun pala hindi naman inaantok, parang nabuburo, naiinip lang siya. Kasi wala kang masyadong sinasabi, wala kayong masyadong pinag-usapan. Mas maganda yung handa. At isa pa doon, mag-research kayo kung paano i-deliver yung ano, yung stand up. Alam niyo yung ano, stand up comedian, pwedeng i-research yung may mga maganda may mga examples yun eh kung paano gawin yun. So, wag niyo lang isipin yung dating ano yung sense of humor kasi yung iba kasi ano yun, nangungulit lang. Iba yung effective sense of humor sa pangungulit kasi yung nangungulit pa kumbaga parang tsaka mas iba rin yung nang-aasar ka tapos yung nangungulit ka kasi parang paulit-ulit eh. Parang yung sinasabi mo paulit-ulit. Tapos iba rin yung nang-aasar ka dahil iniisip mo matatawa siya sa ginagawa mo eh, pero hindi naman. So, aralin nyo yung, mas maganda yung aralin yung mga friends kung paano gawin yun. Binigyan ko na kayo ng tips na kung paano gawin. Marami, pwede niyo naman i-research mga friend kung ano, pero yung iba kasi ano eh, talagang natural na lang sa kanila yung pagiging sense of humor nila mga friends kung alam nila kung paano gawin yun. So, dadako na tayo sa pangatlo mga friends. Gawing habit ang pagiging sweet at malambing. Kailangan ko pa bang explain to? Siguro alam naman siguro ng lahat na ito yung karakter na gustong-gusto ng babae na magiging boyfriend nila, yung magiging sweet at malambing. Yung pagiging malambing mga friends ay wag naman aabot dun sa. Di ba, magbigay muna ako ng example bago ako mag-tackle ng iba. Yung pagiging sweet mga friends, kung halimbawa nag-uusap kayo sa iyong girlfriend. So, napakagandang yung hahawakan mo yung kamay niya tapos halikan mo yung kamay niya, ganun. Wag lang lalampas sa ganun ha kasi ibang usapan na yun eh. Foul na yun yung yung iniisip mo. Alam ko iniisip mo eh. Alam niyo pangit pag yung mangingibabaw sa iyo yung yung lumalampas ka na dun sa pagiging sweet mo na hanggang sa mas pangit yung ikaw yung nangingibabaw sa kanya. Alam niyo yun siguro yung pinupunto ko. Hindi real talk yun mga friends ha, hindi naman sa pagiging bastos kasi yung iba kasi malimit yung out of the border na mga friends at wag naman ganun wag yung tangkain na magiging maagang ama kayo mga friends lalo na sa panahong ito dahil napakahirap talaga magkaroon ng pamilya mga friends. So, pang-apat na tayo mga friends, bilisin lang natin mga friends ha. Sana na-gets niyo yung mga pinupunto ko dito mga friends at ilagay niyo sa inyong puso at isip para naman magbigay saysay, magkakaroon ng saysay sa pagiging magkasintahan sa inyo. Sana nakakadagdag ako ng kaalaman mga friends. So, pang-apat na tayo. Huwag matakot harapin ang kanyang mga magulang. So, napaka-importante nito mga friends kasi yung pagiging syuta mga friends ay kumbaga investment yan sa unang hakbang yan sa pagbubukod, magkaroon ng magiging pamilya. So, paano ka maiintindihan o kaya paano ka mabigyan ng anong tawag nito? Yung tiwala. Paano bibigay yung tiwala ng parents na syuta mo kung lang yung ginagawa mo talagang sinusundo mo lang tapos ano yung tawag doon kumbaga parang lang yung patago yung palihim pangit yung ganun dapat kung magkakaroon ka lang ng syuta harapin mo mga magulang nila wag kang matakot na harapin yon para malaman mo rin nakaka-build up din yun ng confidence mga friends pag halimbawa maganda yung pakikitungo mo sa papa niya, sa mama niya, sa brother niya, kaya sa sister niya kasi hindi sa lahat ng panahon magiging magkasundo kayo. Mas mabuti na yung pag halimbawa nag-aaway kayo, meron kang malalapitan kung paano suyuin kasi sila naman ang mas lalong nakakakilala sa girlfriend mo. So, mas mabuti na yung kumbaga meron kang bridge kung paano siya i-approach ng mabuti mga friends. So, mas maganda yun. Maganda rin ang dating nun sa syuta mo mga friends na ganun kumbaga anong tawag dun kung mas
Pag halimbawa, ito halimbawa lang to ha, pero minsan nangyayari din to eh, yung kumbaga yung ang tawag nito, yung relationship ng girlfriend mo tsaka dun sa papa mo, sa papa niya ay hindi masyadong close. So ang dating ay parang nagiging close kayo ng papa niya kaysa sa kanya. So yun, parang ganun. So alam niya parang ano eh, yung kumbaga nakakapag-build ng confidence yun sa kanya din dahil ano, parang sinasabi niya, nako si papa nga niya nahuhuli mo. So siya pa kaya, di ba? So yan yung pang-apat na mga friends. So dadako na tayo sa pang-5 at panghuli mga friends. Huwag nangingibabaw palagi ang pride mga friends at napakalaking bahagi ito sa pagiging magkasintahan mga friends dahil alam niyo naman natin mga kalalakihan mga friends ay ganon talaga tayo eh pero ganon pa man kailangan talagang ibaba mo yung pride mo. Pag halimbawa gustong-gusto mo kung halimbawa nagki-care ka sa kanya, given naman yun eh, di ba? Nagki-care ka sa kanya para kumbaga iniisip mo naiinis o kaya naiinip ka na dahil palaging ikaw na lang, ikaw dapat baka iisipin ng iba. Pangit naman yun, di ba? Ang pagkakalam ko baka sabihin ng iba eh kasi di ba? Yung baka iisipin ng iba na dapat sa relasyon ay dapat give and take. Hindi naman palaging ako lang palagi. Pero ganun pa man mas maganda dahil tayo ang lalaki, tayo yung comfort, tayo nagdadala sa relasyon. Mas maganda yun mga friends na ano, wag nating i-give up na lang natin yung pride natin mga friends para naman sa ikakabuti ng takbo ng inyong relasyon. Ganon lang yun. So kung gusto niyo tong ano yung topic natin mga friends, just give this video a thumbs up para naman magiging ano to compliments para sa akin. At huwag kalimut sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at don't forget to hit the notification bell para naman magiging updated kayo sa mga topic sa susunod pa na topic na marami kasi alam ko marami pa tayong pag-uusapan at marami pa kayong gustong malalaman sa akin ganun. Kahit ganito lang ako mga friends. Medyo marami na rin akong karanasan sa buhay mga friends dahil medyo matanda-tanda ako ng konti sa inyo. So, yun lang muna ang magiging tampok natin mga friends. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli mga friends.